Bawal sumayad ang palda ng kababaihan. Kaya dito. tinataas nila. Yes, kapag sumayad, maruming babae ka na daw. Kapag wala kang pambili ng manok, mahirap ka. Hindi ka gugustuhin ng kababaihan. Mas malaki pa to sa Malacanang Palace, sir. Opo. No? Even the ceiling, oh. Yan ba yung lata, sir? Opo, yan po yung pressed metal Wow. sheets from Belgium. Saan tayo, sir? Kaliwa o kanan? Dito po tayo sa kanan, ang entrada. Entrada. Diba? Naglalagay po ng mga dekorasyon na kapipe para maglagay po ng kandila noon kasi wala pang kuryente. Ngayon, ang tawag po dyan ay Tacloban, the biggest shell in the world. Pero ngayon, may batas na po kasing Pilipinas Bawal na na. endangered siya, Yeah. bawal na kolektahin. Oo. Okay, welcome to Escalera Mayor. Escalera Mayor. Ang rules noon, bawal sumayad ang palda ng kababaihan Kaya dito. tinataas nila. Yes, kapag sumayad, maruming babae ka na daw. Umuwi ka at magpalit ng damit. So, nakataas siya dito. Diba? Siyempre, hindi po pwedeng dumiretso agad sa taas. Oo. Ang mga bisitang lalaki iniiwan ng salakot. May mga bastonero dito. Opo, bastonero, lalagyan ng mga baston at salakot. Yeah. So, ito po yung panahon ng Kastila. At ito naman yung panahon ng Amerikano. Kastila po ito. Opo. Sir, na-amaze ako sa stage. Opo. Ang ganda. Ang laki. Ang laking kahoy. Opo, purong balayong po ito. Balay. Ngayon, nandito po tayo sa Descanso. Makikita Descanso. natin ang Machuca tiles example. And then, syempre, ang ating sofa galinera kung saan naghihintay ang mga kababaihan habang wala pang may-ari ng bahay. At syempre, ang ating sofa galinera nga ay galing sa Spanish word na galos, meaning chicken. So, kinukulong daw ang mga manok dito, no? At hindi pwedeng dalhin sa itaas. Sino ba ang nagdadala ng manok? Kababaihan o kalalakihan? Parang feeling ko kalalakihan. Yes po. Dahil ang manok doon noon ay nagsisimbolize na sila ay masculine at kaya nilang erase ang kanilang family. Oo. So kapag wala kang pambili ng manok, mahirap ka. Hindi ka gugustuhin ng kababaihan. Then after visiting the house, ibibigay yung manok sa may-ari ng bahay, regalo na nila. Oo. Yun. At syempre, bago dumating ang may-ari ng bahay, kakausapin ka muna ng kasambahay. Oo. Sino po kayo? Kumusta po kayo? Bago kayo patuloyin sa Bago taas. ka patuloyin sa taas. At sabi nga daw po sa bahay na bato noon, kapag nakatapa ka sa tiles, 50% ka palang welcome sa bahay na ito. Pero pag pinatapak na kayo sa kahoy, 100% welcome na ganun kayo ba sa yun? bahay. Sa tayo na po. Ang hagdan po natin, masyadong maliliit ang sukat. Oo. Kasi po ito ay sinukat sa panang dalagang Pilipina. Ang tawag po dito, Bajo de Señorita. Baho de Señorita. Kaya pag naglalakad ay patagilid, Oo. marahan, mayumi. Oo. Ang laki, nakakalula naman ito, sir. Opo, ito po ay 3 times larger. Pinagsama-sama na po ang koleksyon ng pamilya Sarmiento, Wow. Panfilio, Gonzales. So, welcome to Caida. Grabe, mansyon. Opo. Mas malaki pa to sa Malacanang Palace, sir, ah. Opo. No? Grabe, ang laki. I'm so So, ito po ang amazed. minor living room kung saan nag-uusap ang pamilya, nagkukwentuhan sa ordinaryong araw. So, kapag nakita natin merong mga libro, mga kagamitang pangsining, yan po ang Salon de Artes. Tapos meron naman tayong area kung saan nagpe-play ng harp. No, doon naman Oo nga, tinatawag na yes. Salon de Harp. Musica. Salon de Musica. Pero kapag nagkaroon ng mahalagang pagtitipon, yung kabilang kwarto na po ang ginagamit, yung Sala Mayor. Sala Mayor na Opo. Doon kumakanta yung anak na babae, ang tawag doon tertulia. Portulia. Kapag may mga pagtitipong mahalaga. So may harang na kasi piniprevent nila yung pagpasok ng mga tao. Hindi maiwasan kasi may Opo. hahawak sir, no? Hindi po maiwasan. Oo. Kaya nilagyan na ng harang. So Kasi hanggang nga dito po, lang tayo. Yung ating mga kamay, meron po tayong human oil and perspiration kapag nadikit yan sa mga wood. Yeah. So nagkukos siya ng fiber destruction. Yeah. Hindi nakikita ng naked eye natin, pero pag tinignan mo sa microscope, nasisira siya unti-unti. Oo. Ang ganda. Even the ceiling, oh. Yan ba yung lata, sir? Opo, yan po yung pressed metal Wow. sheets from Belgium. Grabe. At ang mga espehos natin, original from Spain.
espejos. Yung mga Opo. mirror yun, di ba, sir? Opo. Yeah, Yan yung espeho di vanidoso pang lalaki. Merong espeho di vanidosa pang pambabae babae. naman yun. Opo. Tapos sir, question, nung itinayo itong bahay na ito dito, how long bago siya Nakumpleto. open? Oo, na kumpleto. 4 years po. 4 years, 1996 to year 2000. Ang haba. Kasi nga po kinumpleto pa yung paghanap ng mga adobe stone para mabuo yung ibaba. Oo. And then yung travel time po na from Pampanga, Bacolor, Apalit, dinadala dito yung mga kahoy. Lahat po ay binubuong muli. Parang Las Casas de Oo Acusa. nga. Opo. Puzzle, ano? Opo. Tsaka pag nag-dismantle sila, kailangan maiingat, sir, no? May Opo. numbering. May mga numbering. Yeah. Para pag binalik mo, alam mo kung ano Kung yung saan i-connect mo pwesto. sa isa't isa. Yeah. Grabe. At syempre, ang ating original na kalado, Oh, this one, sir, ano? the ventilating tool or machine of this room. Ang laki. Ayun yung ano, oratorio nila. Tama ba, sir? Opo. Da... So, dadaan po tayo doon. dadaan tayo mamaya. Oh, sige. So, paikot po tayo. Grabe, ang laki. Nakakalula naman ito, sir. Ito na yung biggest na lumang bahay na nakita ko, sir. Na napakaraming gamit. Kasukat po dito yung parang municipal hall ng Ilocos sa Bigan. Pero Oo yun nga. ay pang party area. Pero Oo. po ito ay residential. Oo. Tapos, sir, may question. Sino po yung mga Yan picture na po to? yung galing sa pamilya Sarmiento, no? Mga Oo. member nila. Pero po itong dalawa, si Carmen and Domingo Guevara. Ito po. Ito Opo. si Carmen Domingo yung nandun. Yun po kasi Hindi natanda. dating curator ng museum way back year 2000. Siya na po ang naglagay ng mga painting, photo painting, frames para portrait. mag-match po dun sa area. Wow. At yung kahoy, the wood planks, Opo, are nara. nara plank po Nara. sila. Yeah. Pero po may kwarto na mahogany, may kwarto na balayong, may area na ipil. Kung Oo. pamilyar po kayo sa ipil, yung mga waterproof na kahoy. Oo nga, yes, sir. Ito na yung mga picture. Ayan. Patay So ito natin. po yung tinatawag naming Arnedo Gonzalez Hallway, kung saan makikita nyo yung angka ni Brother Andrew Gonzalez. So ito po si Brother Andrew Gonzalez, ang aming De La Salle University President, the Deputy Secretary po dati. And then, ang kanya pong angkan, from the pure Spanish blood ni Kapitan Joaquin Arnedo Cruz from Apalit, Pampanga. Yun, nasa taas. Opo. Yun po yung kanilang dalawang bahay, ang tawag ay La Sulipan. So kung pamilyar po kayo sa dokumentaryo ni Cara David, Yes, ang napanood Ihigang ko. Sulipan, Ayun yun. yan po yun. Oh. Kaya lang yung pong isa dyan ay nasira na ng lahar. So hinukay po ng pamilya, dinala lahat ng gamit dito. Oo. Napuntahan ko na yun, kaya lang ayaw nila magpapasok. Ano daw? Hindi tayo pinapasok. Yun. Siyempre, Grabe, mawawala ang ba ang Philippine Blinds? Nandito Siyempre. ang Oo. Persiana. Oo. Kasi nga paghapon, pagpagod galing sa biyahe ang may-ari ng bahay, masarap matulog kung madilim at makulimlim ang paligid. Oo. Yes. Ang tawag po dito ay Persiana. Siyempre, nandyan pa rin ang kapis, window, para maprotektahan ang bahay sa lakas ng hangin at lakas ng ulan. Yeah. Ang laki. Ayan. Batay sa aming research, ito daw yung pinakamakulit pero slightly makasalanang bahagi ng bahay. Makulit? Yes. Kakulitan ng mga kabataan. Kasi pag umakit ang mga kababaihan, tinataas ang palda. Oo. Ngayon, yun ang pagkakataon ng kabataang lalaki para piliin kung sino ang kanilang liligawan. Ah, ganun ba? Nakasilip sila. Opo. Dahil pag mayaman ang babae, makinis ang paa. Oo. Kapag anak ng magsasaka, magaspang ang Magaspang. paa. At hindi mo pwedeng pakasalan kung mahirap din ito. Oo. Dahil kasalanan sa pamilya. Ah, ganun ba yun? Opo. Hindi ka magkukuha ng mana or hindi maiko-continue ang yaman ng pamilya. Oo. Diba, nakakatuwa, oh. Grabe yung hagdan nila, nakakatuwa. Galing, ang galing ng Kaya lang po pagkakaayos. yung maintenance namin dito Oo. ang hirap. Yun ang mahirap magastos. Opo. Lalo na, ito nga lang pong pagre-repair ng aranya, buti ka ng 100,000. Oo. Pag may nabasag na birina, maghahanap ka ng marunong gumawa pang replika. Oo. Kasi karamihan yan, mga 1800s, wala ka nang makitang gumagawa dito unless you're going to visit Spain. And we are just maintaining the cleanliness of the crystal para magbukas ng bago. Oo. Pero yung pong mga crystal laces niya, ilang beses na po namin napalitan yan kasi nga po rumurupok yung stretchable Oo. wirings niya. Pero siya, bumbilya na ngayon kasi dati kandila lang yan. Opo, I kandila think. lang. No? Tama, sir, no?
Pero yan po parang pinalitan na Oo, napalitan. para iwas sunog. Dahil nga po bawal sa museum ang fire. Oo. At kung mapapansin nyo, wala po kaming water sprinkler dito. Oo nga, Kasi sir, bawal eh. din ang water. Oo, hindi Kaya in pwede. case of emergency, may naka-assign na sa akin, ito ang bubuhatin ko, itatakbo ko sa labas. Sir, di ba ito yung itong dinadaanan natin, ito yung Opo. daanan ng mga Kasambahay. alipin Ang sa tawag po gilid. dito ay volada. Bolada, yun. Kaya lang ang bulada noon, kung nakapunta kayo sa bahay ni Baldomero, ni Emilio Aguinaldo, ang Baldomero. bulada ay masisikip. O, Na kapag maliliit, yes. nagkakad ka, patagilid. Oo. Pero ito pong sa amin, dahil nga 3 times larger, mas nilakihan na siya. Silakihan nila. Mayaman talaga. At sa bulada po, wala talagang upuan, walang O- sopa Cleopatra, walang tumba-tumba, walang tukador. Oo. Talagang Ito meron. plain lang na daanan. Pero dahil nga po umaapaw ang artifact namin dito, Nilagyan yun. nilagyan na namin. Oo. Sayang ang space. Opo. Welcome to the despacho. Despacho. So, ito Ito yung... po ang opisina ni Mister. Kaya lang ang rules dito, ang asawa, babae, at Oo. mga anak ay bawal pumasok. Ah, Only ganun po? business partner. Ganda. And then, kung mapapansin po natin, meron tayong mga animal horns. Nandiyan ang Philippine White Oo nga, Spotted no? Deer horns na ginagamit na trophy na kapag daw nanalo ka sa hunting competition, yun daw ganun. ang prize mo. Siyempre, meron tayong makina de sumar, ang sinaunang calculator, at Oo ang nga, no? makinilya. Alam mo, sir, yung mga gamit dito, karamihan hindi ko pa nakita sa mga... Opo. Sa Yan po ay dami-daming bahay na pag-aari napuntahan ni ko. Governor Macario Arnedo Shoco. Siya po yun. Opo. Hindi, The patay second ko yun. governor of Pampanga under the American colonial regime. Nakakatuwa naman yung mga kagamitan nila rito. And the ceiling, tingnan nyo. Yan din, naman lata po rin yan. yan, sir. From Italy. From Italy. Wow. Yung pong nasa antesala natin is from Belgium. Yan po ay from Italy. From Belgium naman. Ganda. Okay. Naano na ako. Punta po tayo sa Cuarto de Señorita. Ay, Señorito. Kaya lang, Cuarto de Señorito. Cuarto de Señorito. Kaya lang po ito ay pinangalan na namin kay Alicia Sandoval Laya kasi most of the bedroom po ay galing sa pamilya ni Dr. Jaime Silaya. Oh. O, diba? Okay. So, welcome to the Cuarto de Señorito. Oo. Ang Cuarto de Señorito, kwarto na magkakapatid, pero hindi ibig sabihin na kapag Señorito, lalaki lang nandito. Oo. Panahon ng Kastila, mahigpit sa mga kababaihan na dapat hanggang walang asawa, kasama niya yung mga kapatid niya. Kaya kapag full curtain, yan, pang babae, kapag half curtain naman, pang lalaki. Ganun pala yun. Pero kapag mga kids, katulad dito, wala siyang poste for safety purposes. Pero mapapansin natin may mga butas po siya, so nilalagyan siya ng kahoy, kapitan ng kulambo. At syempre, meron tayong kuna para sa baby. Tapos ano po, American to Spanish period, walang comfort room sa loob ng kwarto, so ang ginagamit ay orinola. At kapag matanda na, hindi na kayang umupo ng mas mababa, nandito ang komoda. Komoda, dyan na. Yes. Yan. Komoda na. At panahon ng Kastila, bawal ang makalat sa kwarto. So kailangan lahat ng unan ay nasa Almario, yes. Almario Tower. Ang laki nito. Di ba? At ito po ay puzzle type cabinet. Kay ate, kay kuya, at kay bunso. Kasi noon, ang babaeng dalaga kapag ikakasal na, she will bring with her bed Wow. and her cabinet and all her things. Dadalhin niya sa kwarto ng asawa niya. Oo. At ngayon, puntahan natin ang Katuwa naman ito. oratorio. O, ito na yung oratorio. Galing ng mga kama, no? May pambabae, panlalaki. Oratorio isa altar. Welcome to oratorio. O prayer room. Opo, ito po ay koleksyon ng Panlilio Sarmiento family. Wow. So they are life-size ivory na mga saints, except the 2 mannequins. Naglagay po kami ng mannequins ng priest and sacristan kasi hindi lamang pagdarasal ang ginagawa ng pamilya dyan. Oo. Yung kasal, binyag. At kung pamilyar po ba kayo sa tinatawag na benditas de animas, ito po yung panalangin kapag araw ng mga patay, na yung mahal mo sa buhay na namayapa ilalagay mo sa altar at nakaluhod ang pamilya ng 2 oras nagdarasal, tuloy-tuloy. They are repeating the prayer 5 times. Grabe. Parang ang sarap magdasal, no? Very serene. Kapag Very, po anniversary ng aming museum, nagko-conduct po kami dyan ng silent prayer.
Oh, really po? Opo. Nagpapapasok kayo Prayer dito? with Saint John Baptist de la Salle. At syempre, nandito na yung saint na walang ulo Oo nga, no. na kakambal nung santo na walang ulo na nasa ibaba. Wow. Ang patron saint po ng pamilya ay si Saint Joseph. Kaya makikita natin sa altar, ang nasa gitna ng ating altar ay si Saint Joseph. Oo nga, hindi natin makita, okay lang. Grabe, ang ganda. Yan, dyan nyo po makikita ang mga original na silver candelabras. Yun, pang mayamang aparador. Basta mga intricate design, maraming disenyo, no? At syempre, ang pang sobrang yaman na baul Oo nga. na punong-puno ng ukit. Oo. Ang baul daw ay binibigay sa mga miyembro ng pamilya na mayroon ng sapat na gulang para doon ilagay ang kanilang mga special na dokumento tulad ng church baptismal. Oo. Kasi nga, nung panahon ng Kastila, Amerikano, wala pa tayong birth certificate. Kaya bilang katunayan na ikaw ay isang Pilipino, kailangan meron kang church baptismal. Oo. At ingatan mo ito. At ito ay nasa paanan or nasa uluhan minsan ng kama kung saan madali siyang makita ng may-ari nito para pag may sunog, uutusan ng kasambahay, buhatin ito at itapon sa bintana para mailigtas sa mga importanteng dokumento. Sir, question po, ito po ba yung atay bed? Opo, ito po yung tinatawag nating kalabasa atay bed. Oo, kalabasa atay bed. Yan. Ito rin po ay atay bed pero iba po ang disenyo. Oo. Etong ceiling naman ito, sir, iba naman. Opo. Galing din po ito sa Italy, pressed metal sheets. Kaya lang may kwarto tayo na hindi pressed metal sheets ang nilagay. Oo. Kasi yung may-ari ng kwarto gusto niyang gayahin yung European painting style. So puntahan po natin ang Cuarto de Señorita. Cuarto de Señorita. Wala na po kaming space kaya nandito na ang almaryo. Oo nga, may almaryo nandito na ang na rito. persiana. Nandito na ang ropero. Anong tawag dito, sir? Ropero po. Lalagyanan ng maruruming damit or laundry hamper. Wow. Ngayon ako nakakita ng ganyan, sir. Opo. Kaya Ropero. lang, natutuwa kami dito, isa lang ang bagsakan, pero nakahiwalay ang lalagyan ng kumot, pintuan ng kumot, at pintuan ng mga panyo at medyas. Oo nga. Pero isa lang ang bagsakan niya. So nagpapakita daw yan ng disiplina noon kung papaano mo iayos ang iyong maruruming damit kahit marumi na sila. Pero kung tamad-tamad ka, lahat dito na. Opo, Hindi mo tamad na. nabubuksan yan. Tama. Opo. So ito po yung kasal sa simbahan. Tapos yung kasal sa loob ng prayer room or oratorio. Kasi nga po 3 beses daw kinakasal noon. Kung mayaman na Kung mayaman. pamilya. Pero ngayon, kapag may cellphone lang, text-text lang, sila na. Sila, oo nga, no? Opo. Siyempre, patatagalin pa ba? Yes po. At bago tayo pumunta sa Wow. master's bedroom, ito po ang lababo. Kasi ang tradisyon noon, bago matulog ang pamilya, naghuhugas ng kamay, no? Yeah. Ng muka, naglilinis ng katawan. And then, matutulog na sila. Pero syempre, meron tayong 2 alipin o kasambahay, taga-abot ng tubig, taga-abot ng tuwalya. Oo. Aliping na mamahay at alipin sa gigilid. Gigilid, yes. So, sino yung nandito sa bulada? Alipin sa gigilid. Sila yung 8 to 5 p.m. lang ang duty sa bahay. At kailangan nandito lang sila, di ba? Nandito sir? lang sila at hindi sila pwedeng makita ng bisita. Oo. Kapag alipin sa namamahay, sila naman yung nasa loob, nagsiservice, nagbibigay ng service sa mga bisita at member ng family. Oo. At syempre, meron tayo ditong silya na ginagamit naman para sa kwentuhan ni Aling Marites. So si Aling Marites, buhay na siya ng Spanish period. Buhay na siya. Yan. Para siyang version ng butaka chair pero mas mataas. Mas mataas siya. Habang nakabukas yung bintana Nakabukas mo. ito. Diba? So pag umaga, kwentuhan sa mga dumadaan, kumusta ng anin yung sa bukid, kumusta ng kumari kung may sakit. Pero pagdating ng gabi, dyan na po kinakantahan si Maria Clara ng Harana. Kaya lang syempre, katabi niya ang master's bedroom, pag narinig ng nanay, Maria Clara, sinong umaawit sa baba? Hindi ko siya gusto. Tapos, lumabas ang nanay, ikaw pala yan, Ibarra, sandali lamang at kukunin ko ang lababo. Kinuha ang lababo at isinaboy ang tubig. Kala ko. Kaya lang, dahil nga gabi na yon ang mga kasambahay ay nagluluto sa kusina, wala na magpapalit ng tubig. Ano na ang kukunin ng nanay na source ng water na nasa kwarto? Ihi sa Arenola. Alam na. Okay, narito po tayo sa Cuarto de Señorita.
Cuarto de Señorita. Bakit, senyorita? Karaniwang inaalay ni Mister ang kwartong ito kay Mrs. Kung mapapansin nyo, 2 kama. Kasi panahon ng Kastila, hindi natutulog magkatabi ang mag-asawa. Totoo, sir. At yan ang kanyang kama sa pagdadalaga. Yeah. Unang dahilan daw is naghihilik si Mister kapag galing sa party kasi nga ang katabi ng bedroom ay ang party room. Yun lang. Oo. Pangalawa, for privacy daw, ginagalang lagi ng kalalakihan ang privacy ng kababaihan. Kahit sila'y mag-asawa na. Oo. Pangatlo, sabi ng mga Victorian doctor, kapag daw may sakit ang mag-asawa at magkatabi natutulog, nag-aagawan daw ng energy. So, hindi nakaka-recover yung isa. So, mas maganda maghiwalay Hiwalay sila. ng Kaya higaan. lang, nung dumating ang mga Amerikano, tinuruan tayo na dapat daw ang mag-asawa magkatabi natutulog. Oo Kasi nga. nagkakaroon ng emotional and relationship gap. So, na-discover naman ng mga American doctor, panahon ng Kastila, maraming mag-asawang naghihiwalay. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng mas malaking kama. Ang tawag doon, the king size bed. Oo nga. So, magkasama na sila. Kaya pag pumasok po kayo sa kwarto, nakita nyo 2 ang bed. Spanish period ang tema. Kapag isang bed, American period. Pag wala ng bed, alam na. Japanese period. Less design, less furniture. Wow. Yung ceiling po natin gawa sa water-based painting. Gawa po yan ng mga sinaunang pintor ng Cavite. Ang ganda. So kung familiar kayo nung mga 1990s, yung mga billboard sa sinehan, sa Baclaran, yung gumagawa po ng mga painting doon, sila po yan. Sila yan? Ang tawag po dyan ay trompe-l'oeil technique painting. So, 3-dimensional, may mga shadow. Kasi yun daw ang pampaantok noon eh. Dahil wala pang cellphone, tumingin ka lang dyan, malilibang ka na, antokin ka na. Antongin ka na. At nakikita niyo po ba yung photo frame sa taas ng mirror? Ang tawag po sa photo frame na yun ay Recuerdos de Patay. Recuerdos de Patay. Yes. Panahon ng Spanish to American period, nadala dito ng mga mayayamang pamilya na nagpunta sa Europa, yung kultura na kapag namatay ang member ng family, pipicturan mo siya mismo. Siya ang topic ng iyong pictorial. Kung namatay siya nakapikit, idilat mo siya, make-upan mo, tapos ilalagay mo dyan in loving memory of that family member. So kung kanina po, meron tayong Tres Luna para sa lalaki, meron tayong Espejo de Vanidosa para sa babae. Para sa babae. Yan po yung espejo na nakatayo at ito naman yung espejo na nakaupo. Oo. Yan. Peacock bed ang tawag. Dahil yung peacock na wings, andyan po sa itaas. Oo. Escupidera. Ito po. Oo. Kasi po paglasing, hindi ka pwedeng kung saan-saan sumusuka. Hintayin mo ang kasambahay na itapat ito sa iyong bibig para ikaw ay sumuka o dumura. Ganun po kainis panahon ng Kastila. Sa Bacolor, Pampanga, dinala dito. Oo. Ay, ang may including painting the walls. Ang hindi na lang po talaga luma is yung mga sementado. Kasi kailangan, sabi po ng mga engineer ng museum namin, kailangan ito ay tumatag sa intensity 15 earthquake. Oo. So, ginawa po siyang sobrang tibay. Tignan mo yung mga ano nila, Opo.